Welcome to another episode of Dear Iska, kung saan ating babasahin ang mga liham na sinesend ng ating audience at pakikinggan natin ito dahil malay nyo, tayo pa ay may mapulot na aral sa kanilang talambuhay o nais nilang makarinig ng payo sa atin mismo. Para sa ating unang liham from our sender named Jody, tara, ating basahin. Dear Iska, ako po si Jody. Graduating na ako at isa ring working student. Ako ay nag-aaral sa isang state university, panganay na anak sa aming 4 na magkakapatid. Ang ama ko ay isang jeepney driver at habang ang ina ko naman ay masipag na housewife na nagbebenta rin ng kakanin para pandagdag na kita ng aking ama sa araw-araw. Okay, class. Ngayon ay mag-a-assign tayo ng mga magpa-partner para sa inyong papalapit na thesis. Yes, Miss Batong Bakal, ano iyon? Tanong ko lang po kung may kilayaan po kaming pumili ng mga kagrupo namin. Hindi ba't nabanggit ko naman na ito? Napagdesisyonan na ng ating department na kami na lang din ang mag-a-assign sa inyo ng inyong mga magiging kasama sa thesis. Oo nga po pala. Pasensya na ma'am, nakalimutan ko lang ho. Shems, nakakahiya naman. Sobrang busy ko sa pagbabudget at pagtatrabaho. Hindi ko na naalala yung mga announcements ng prof namin. Hayaan mo na self, konting tiis na lang naman at graduate ka na. Alright, may further questions pa ba? Good, let us proceed. Reyes, Villaflores at Sumagi kayong magkakagroup. Bandiola, Lumayag at Batong Bakal kayo ang group 2. Polido, Colcol at Domingo kayo naman ang magkakagroup. Yu, Valencia, Matsumoto, sunod Datu, Anderson at Mendoza. Yes! Buti na lang magkakagroup kami. Payak na ako rito. Sobrang saya ko nun, Iska, kasi crucial talaga ang magiging kagrupo mo sa thesis. Hindi naman sa pagmamayabang, pero masisipag at matatalino kasi ang napuntahan kong grupo. Hindi lang yon, mga kaibigan ko rin sila. Sana nga lang at hindi magkasiraan ng friendship, di ba? Pero kung gaano rin ako kabilis nagsaya, ay napalitan din ito ng puot. Makauwi na po ako. Oh anak, kamusta naman ang pag-aaral? Ayos lang naman, Nay. Tsaka nga po pala, may trabaho pala ako mamaya. Baka hindi na po ako makapaghapunan dito. O siya, tabihan na lang kita. Anak, pwede ba tayong mag-usap saglit? Sure po, Nay. Ano po ba yun? Anak, alam ko naman na patapos ka na ng pag-aaral. Thesis na lang, hindi ba? Hay, opo na eh. Medyo malaking araw po ang gastusin ngayon pero kaya ko naman pong sustentuhan yung sarili ko. Ako pa? Nak, ang ama mo kasi ay nasa ospital. Hindi pa alam ng mga kapatid mo pero na-stroke kasi siya habang nasa terminal ng jeep. Baka hindi na rin siya makapamasada gaya ng dati. Po? Si tatay? Sino pong kasama niya sa ospital ngayon? Plano kong pumunta ngayon kasama ka at ang mga kapatid mo. Alam mo naman kayo lamang ang lakas namin ng tatay mo. Sige Hudok, salamat. Diyos ko, tulungan ninyo kami. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Nay, may itabi naman po ako na pang-thesis ko sana. Pero okay lang, gamitin na lang po muna natin sa panggamot kay tatay. Jody, pasensya ka na talaga. Hayaan mo kapag nakaluwang-luwang na tayo at gumaling ang tatay ay... Nay, okay lang. Bata pa naman ho ako. Marami pang oras para makamit ko yung mga pangarap ko. Matitigil lang, pero pagpapatuloy ko pa naman po ito kaysa si tatay po ang mawala sa atin. Kahit hindi sabihin ni nanay sa akin ng direkta,
Alam ko naman kung ano yung pinapahiwatig niya. Kailangan kong ihinto muna ang pag-aaral. Masakit yun para sa akin, Iska. Pero dahil mahal ko ang aking pamilya at dahil ako rin ang panganay sa aming 4 na magkakapatid, napagdesisyonan kong itigil na nga muna ang pag-aaral at piliin ko na lamang munang magtrabaho para sa amin. At doon nagtatapos ang liham ni Jody. Alam nyo, hindi na bago ang ganitong kwento, pero ito ay isang katotohanan na dinaranas na ng karamihan sa mga pamilyang Pinoy. This story really encapsulates the values Filipinos are deeply known for: self-sacrifice and being family-oriented. Sana, Jody, ay hindi ka mawalan ng pag-asa, at ipagpatuloy mo ang iyong pag-aaral in the near future. I'm sure many were touched and inspired by your story, Jody. Saludo talaga kami sa inyong mga anak na kinailangan mag-step up even if ang kapalit ay halos pangarap nyo na. I'm sure the right time will come. And if it does come for you, Jody, and to those who are currently going through this, and kung dumating man ang opportunity na yon, ay huwag nyo na sanang palampasin. Doon nagtatapos ang ating episode ng Buhay Kolehiyala ng Dear Iska. Every Saturday, every Sunday, talaga namang inaabangan ang mga kwento na magpapaiyak, magpapatawa, at magsuserve as inspiration sa ating lahat. Maraming salamat, viewers, hanggat sa muli. Dear Iska.